والسابقة اللاهقة الدنيوية والأخروية. الحمد لله هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنتم واتبعوا السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Ang lahat ng pagpupuri at kadakilaan ay nararapat lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang salam at salawat at salam sa Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang nagdala sa atin ng tunay na paniniwala, nagdala sa atin ng ating agama, ng ating reliyon. Na ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ipinakita niya sa atin ang tunay na reliyon, o dinala niya sa atin ang tunay na reliyon. Alhamdulillah mga magulang at kapatid sa agama ng Allah subhanahu wa ta'ala. Una sa lahat, tayo ay magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa napakalaking ni'mat na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala at napakaraming ni'mat na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa mga pinakamalaking ni'mat na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ay ang pinaintindi tayo ng iman at Islam. Isinama tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na mabilang sa mga taong may iman at mayroong Islam. At isa pa sa mga malalaking ni'mat ng Allah subhanahu wa ta'ala, binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng buhay. Kung saan, kung ang ating buhay gagamitin natin sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, tayo'y magtatagumpay dito sa mundo at sa akhirat. At kung saan naman ang kabaliktaran niya, kung gagamitin natin ang ating buhay sa hindi pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala at Rasul sallallahu alaihi wasallam,
dadamdamin natin ang paghihirap dito pa lang sa mundo bago na ito at sa kabilang buhay. Alhamdulillah mga magulang at kapatid, sa agaman ng Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon pa rin tayong mga oras. Hanggat tayo may buhay pa, mayroon pa rin tayong mga oras. Pero may tinakda ang Allah subhanahu wa ta'ala na walang sino mang tao ang makakapigil o makakalayo, makakatago pag dumating na ang ajal, ang kamatayan ng isang tao. Kaya ngayon, alhamdulillah, tayo'y magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo'y mayroon pang mga oras kung saan pwede pa natin gamitin ang kukunting oras na ito para lamang ipagtaat sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang bawat oras ay nauubos. Dahil ang bawat panahon ay nawawala. Dahil ang bawat tao ay magpapaalam. Sabi ng Jibril alayhi salam sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ish ma shi'ta fa innaka mayyitun." Mabuhay ka na kung saan gusto mong mabuhay. Fa innaka mayyitun. Katotohanan ay ikaw ay magiging mayyit, ay mamamatay. Wahbib ma shi'ta fa innaka mufarikuha. Mahalin mo na kung sino gusto mong mahalin. Katotohanan kayo ay mahihiwalay. Mga magulang at kapatid sa agaman ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung buhay ng isang tao sa mundo bago na ito, ang bawat tapak niya, bawat step forward niya, ay bumibilang pabalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang bawat hakbang ng isang tao ng kanyang paa ay bumibilang pabalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang bawat oras na ginagamit niya ngayon, paubos ng paubos hanggang sa dumating ang kamatayan. Al-maut ya'ti baghtah. Ang kamatayan bigla na lamang dumarating. Walang makakapigil sa kamatayan. La yastaqdimuna wa la yasta'khirun. Pag dumating yung ajal ng isang tao, wala nang makakasabi na papaunahin pa o papahulin. Kaya hanggat mayroon pa tayong konting oras, konting buhay, na hindi naman lingid sa ating kaalaman, na tayong lahat ay babalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Apahasibatum annama khalaqnakum abasa. Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Pumasok sa isip ninyo, naisip ninyo, o binilang ninyo, kayo ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala
Alam natin lahat, darating ang araw, darating ang tamang oras na tayo babalik sa Allah subhanahu. Huwag natin sabihin tayo bata pa. Kaya tayo matanda na. Kaya tayo malakas pa. Walang sakit, walang kung ano man nararamdaman. Pero yung kamatayan hindi nababasin siya kung ano man nasa isip. Ang kamatayan, hindi siya nababase sa bata o matanda, sa babae o lalaki, sa may sakit at walang sakit. Dahil ang kamatayan, bigla na lamang kumarating. Kaya mga magulang at kapatid sa agama ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang konting oras na mayroon tayo dito sa mundo, gamitin man natin o hindi natin gamitin sa paggawa ng kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay dilisan din at maulubos din. Kahit anong gawin ng isang tao, siya ay dilisan din, magpapaalam din. Walang mayaman, walang mahirap. Dahil ang lahat ng tao, parehong mamamatay, walang mamiligas dito sa taas ng linggo. Pareho lang ang kafir ang Muslim, mamamatay din. Mayaman o mahirap, mamamatay din. May sakit at walang sakit, mamamatay din. Matanda o bata, mamamatay din. Babae at lalaki, mamamatay din. Sa ayaw natin at sa hindi, darating sa atin. Kaya habang nabubuhay dito tayo sa mundong bago na ito, huwag natin sayangin ang konting oras na ibinibigay pa ng Allah subhanahu wa ta'ala para magamit natin sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Para magamit natin ikapagtaat, ikasunod sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa wala. Dahil tayo nilisan, babalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat lamang ito ay ating paghandaan. Paghandaan ang bawat tinatahak nating buhay. Dahil walang sino man nakakaalam kung kailan darating ang kamatayan. Kung mayroon mang tao binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ilm para malaman ang pagdating ng kamatayan, pero hindi niya pa rin mapitigilan. Kung mayroon man mga taong may kapangyarihan, may kakayanan, ang lahat ay nasa kanya. Pag dumating ang kamatayan, hindi niya pa rin mapitigilan.
Kaya tayo magsama-sama, magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magpasalamat sa mga ni'mat na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magkaisa sa gawaing mabuti, huwag sa gawaing masama. Dahil ang Muslim ay magkakapatid, nagkakaintindihan, nagkakapaalahanan, nagkakasunod sa gawain natin. Al-Muslim akul Muslim. Ang Muslim ay kapatid ng isang Muslim. Ibig sabihin, ang mga Muslim ay magkakapatid. Kung saan ang bawat magkakapatid dapat nagmamahalan. Kung saan ang bawat magkakapatid dapat nagkakasunduan. Kung saan ang bawat magkakapatid dapat nagkakaisa. Sa isang layunin na mabuti. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahimihim wa ta'atibihim kamithlil jasad. Idza ishtaka minhu aduwwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal hamd." Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang halimtulad ng mga tunay na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang pagmamahal at sa kanilang pagiging makaawain at sa kanilang pakikiramay katulad ng isang katawan. At sabi pa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ishtaka minhu adwun tada'a lahu sa'irul jasad." Parang isang katawan, kung ang isa ay makakaramdam, isang parte ng katawan ay makakaramdam ng sakit, tutugon ang lahat ng buong katawan. Pareho lang kung may bisahari wal hamd. Sa kalagayan na makaramdam ng sakit o magkakasakit, ang bawat magkakapatid sa agama ng Allah subhanahu wa ta'ala dapat nagkakaintindihan. Alam natin kung anong ikakasakit sa puso't damdamin ng ating kapatid. Para bang kung anong ikakasakit sa ating sarili o masakit sa ating sarili, ganun din ang bawat tao, bawat kapatid ng Muslim. Dahil ay magkakapatid, dapat magtulungan. Magkaisa sa gawaing mabuti na hinahangad ang rida ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hinahangad ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Sabi pa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna ar-rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim." Katotohanan, ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi bababa sa isang lugar. Raway mayroong mga taong puputol ng pagmamahalan. Taong namuputol ng pagmamahalan. Sabi pa na Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min dhanabin azhadar ay ahaqqu an yaj'ala Allahu li sahibihi al-uquba fi dunya wa ma yudakhiru lahu fil akhirah min al-baghi wal batil." Wala nang mas higit pa na kasalanan ay ang ibig sabihin, kung sino man ang taong gagawa ng kasalanan, ay yaj'alallahu li sahibahu al-uqubata fid dunya wa ma yudakhiru lahu fil akhirah. Kung sino man ang taong gumawa ng kasalanan na ipaparating ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya ang kaparusahan. Dito pa sa dunya, wa ma yudakhiru lahu fil akhirah, at itatago pa yung kaparusahan na yun para sa Allah. Minal baghi, sa mga taong di tumipigil sa paggawa ng maksiyat, wakati'atul wahmi, at mga tao namumutol ng pagmamahalan. Mga magulang at kapatid sa agama ng Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, mahalagang bagay sa loob ng isang tao. Inna fil jasadi mudghah. Katotohanan sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa loob ng isang katawan ng tao mayroong isang parte ng katawan. Inna fil jasadi mudghah, idza salaha salaha sa'iru amalihi wa idza fasada fasada sa'iru amalihi. Pag ito ay naging mabuti, magiging mabuti ang lahat ng kanyang gawain, at kung ito ay magiging masama, magiging masama ang kanyang gawain. Ayawahi al qalb. Ito yung sinasabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na puso. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ito yung puso ng tao. Dahil sa puso ng isang tao, mayroon nilagay ang Allah subhanahu wa ta'ala na sinasabing emotion. Doon sa emotion na yun, tinatanggap ng puso at magiging imahinasyon sa kanilang isip. Kung saan ang lahat ay pumapasok, ang lahat ng inggit,
ang lahat ng selos, ang lahat ng galit, ay pumapasok sa loob ng puso ng isang tao. Hanggang ang puso niya ay magdidilim. Magdidilim sa galit. Magdidilim sa selos. Magdidilim sa mga gawaing masasama. Kaya kailangan ayusin. Kailangan ipaayos. Kailangan linisin. Dahil dito sa puso ito, lumalabas ang lahat ng emotion ng isang tao. Ang galit doon lumalabas. Ang kasakitan doon lumalabas. Ang inggit doon lumalabas. Ang selos doon lumalabas. Palabas-pasok sa puso ng isang tao. Kaya kailangan linisin. Paano ba natin malilinis ang ating puso? Paano ba linisin ang puso natin? Paramihin natin ang pag-alala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paramihin natin ang pag-alala sa kamatayan. Paramihin natin ang paggawa ng mga mabubuting bagay. Dahil sabi ng mga ahli tasawuf, ang nakakalinis ng puso ng isang tao, yung la ilaha illallah. Yung kalima na la ilaha illallah. Kung hindi natin naiintindihan ang tunay na layunin ng la ilaha illallah, hindi natin makukuha ang tunay na pamumuhay sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isa sa paglinis, pagparami ng pagbanggit ng la ilaha illallah. Na kung saan mabilis na nilinis ang puso at isipan ng isang tao. Mga magulang at kapatid sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, isa sa mga bagay na mahalaga na mayroon sa isang tao, yun yung kanyang puso. Kung saan ang kanyang puso ay dapat niyang linisin sa kung anumang bagay na masasama, sa gawain na masasama, sa pag-iisip ng masasama. Lahat ng gawain na masama kailangan itayo ng kanyang puso. Dahil sa pagbalik niya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang tatanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala
na mayroong pagtunay na pananampalataya, pag-iman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kailangan mabuhay sa isang tao yan at taqwa wa husnul khuluq. Takwa, papasok ang mga gawain mabuti. Dahil ang ibig sabihin ng takwa, bigyan ng ta'a, huwag sinabi ng maasi. Ang ibig sabihin ng takwa ay paggawa ng pagsunod sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala huwag sinabi ng maasi at paglayo sa mga gawain masasama. Wa husnul khuluq, katakwa, papasok ang tauhid, iman, ibadah. Wa husnul khuluq at katangiang mabuti. Ang katangiang mabuti, kaya puno bisifat, bittisabi bisifat allati tajlibu al-mahabba wa al-mawadda baina al-muslimin. Yung sinasabi husnul khuluq ay maibibilang siya sa mga sifa, katangian ng isang tao na kung saan ang isang katangian na ito ay maipapasok sa mahabba, al-mawadda, at mahabba na ito pagmamahal, at mawadda naman ay pagmamahal sa mga isa, bainal muslimin, sa mga silang Muslim. Husnul khuluq, kung saan kailangan ayusin ng isang tao ang kanyang katangian, kanyang ugali. Sabi pa dito ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, minsan nang hiningi niya sa Allah subhanahu wa ta'ala na ayusin ang kanyang puso. Kaya sabi dito, pagtakwa, takuno bifi'li ma amara Allah wa ijtinabi ma naha anhu. Ang sinasabi ng takwa ay ang paggawa ng mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala at paglayo sa mga pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. O amma husnul khuluq wa yakunu bil qawli wal fi'li. Pagkatapos sabi niya, ang husnul khuluq ay maipapasok siya sa bawat salita at gawain ng isang tao. Husnul khuluq ay yakuna al-insanu min kathratil ahya. Ang husnul khuluq dapat na magkaroon sa bawat tao. Dapat paramihin na ang kanyang hiya. Wa qalilul adab, at pakunting na yung mga bagay na makakabigay ng sakit. Wa kathirus salah, at paramihin niya yung mga gawain mabuti. Wasadukul lisan, at dapat maging totoo ang kanyang sinasabi. Qalilul kalam, at kunti ang kanyang sinasabi. Kunti ang kanyang sinasabi. Maging totoo ang kanyang salita at kunti ang kanyang sinasabi. Wa kathirul amal, at dapat kailangan gumamit ang kanyang mga mabubuting gawain hanggang. Wa qalilun zalal, at
pakunti ang mga gawain niyang kamalian. Wa qalilul fudul, at pakunti yung pagsali sa mga gawain hindi mabuti. Ito yung sinasabing husnul khuluq, kung saan ang bawat tao dapat maging isang inspirasyon. Ang bawat Muslim dapat magiging isang salamin ng ibang milyon, kung saan ang lahat ng Muslim ay nararapat mayroong husnul khuluq. Kung saan ang bawat Muslim ay may magagandang katangian. Hindi kung anong ginagawa ng mga silang mga ibang reliyon, hindi na natin ginagawa. Hindi kung ano ang masasaya o masasarap sa ibang reliyon, yung ating ginagawa. Kaya sinabit dito ang husnul khuluq, kathirul ahya, kathirul haya. Kailangan magkaroon sa bawat Muslim ang dami ng kanyang hiya. Yung hindi madadala ang pangalan ng Muslim sa kanyang gawain. Ngayon, bata pa lamang nakikita natin marunong na. Mga Facebook, kung saan natin nakikita sa mga TikTok. Bata Muslim. Nasaan na ang pagka-Muslim natin? Nasaan na ang hiya natin sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nasaan na yung sinasabing salamin? Kung tayo mismo ang gumagawa ng hindi magagandang bagay, naway buksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang puso't isipan natin at bigyan ng takot ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga puso natin. Bigyan ng hidayah ng Allah subhanahu wa ta'ala ang bawat gawain natin. Naway i-guide tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tamang landas, sa tamang gawain. Kaya sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqullah haythumakum." Matakot kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala kung saan man kayo nakalagay, kung nasaan man kayo. Matakot kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala kahit pa sa kalagayan walang nakakakita sa inyo. Kahit pa sa kalagayan na kayo lamang ang nakakakita o kaya sarili mo lang ang nakakakita. Matakot ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wattabi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. At pasamahin mo o gawin mo ang gawain masama sa gawain mabuti, o palitan mo ang gawain masama sa gawain mabuti para ito ay mailis. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, at magbigay ka ng katangian sa mga tao. Umumang sa tawag dito, nas, lahat ng tao. Kailangan mong
ang mga katangian, bihusni hulugin, mga katangian ng mga mabubuti. Sabi pa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min shay'in fil mizan athqala min husnil khuluq. Wala na, sabi niya, mabigat sa timbangan na mas bibigat pa sa gawain mga katangian na gawain mabuti. Naway buksan na Allah subhanahu wa ta'ala yung puso't isipan natin at ikay tayo na Allah subhanahu wa ta'ala ang bawat gawain natin. جعل الله وإياكم من الفائزين العالمين وأدخلنا وإياكم في زمرة المتقين المؤمنين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا في أولادنا وفي قومنا يا الله يا أرحم الراحمين، يا أول الأولين يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا رحيم المساكين، يا أقرب الأقربين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم